Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, konting update lang dito sa aking ginagawang smoke griller, roast griller, o naman ang tawag natin dito, dahil naggawang ko na po siya ng kanyang pinakapaa. Na-extend ko na po yung kanyang paa, yung kanyang mga gulong, no? So, gusto ko lang gawing vlog ulit to para makita lang ninyo, kasi nasimulan ko na nga po. So, alangan namang nabitin yung ko sa mga nakapanood sa simula. Eto po, dahil marami siguro sa inyo na nagkakaroon ng idea na yung palang aircon na compressor, yung compressor, hindi aircon na yung palang air compressor, pwede palang gawing grill yun na makapal, matibay, kumbaga lifetime. So, sa mga nagkaroon po ng idea dyan, ito po yung pagpapatuloy nun. Kasi talaga ng kahit ako, mga ka-vloggers, ganun ang nangyari. Noong una, iniisip ko, aanin ko pa tong air compressor tank na to. Kasi marami na ako ron. So, aanin ko to. Tinanggal ko na yung malaking nito, compressor yung B-type. Tapos, andun yung motor niya. So, hindi ko na kailangan. So, naisip ko, kesa naman pa-junk ko na lang to, gawin ko na nga lang ihawan. Yun, doon napunta yun mga ka-vloggers, kung bakit nagkaganon. So, medyo matrabaho nga lang, na kung tutuusin, talagang mahirap. Hindi biro ang paggawa ng ganito mga ka-vloggers. Kung magsisimula kayong gumawa nito, talagang ihanda nyo yung sarili nyo. Marami kayong kakainin ng mga cutting disc, grinding disc, tapos kuryente. Talagang tuloy-tuloy ang paggamit ng kuryente. Welding machine, grinder, siyempre. Pero, ngayon lang naman yan. Dahil gaya nga na nasabi ko sa inyo, mahal to mga ka-vloggers. Pag bumili ka ng ganito sa mga mall, napakamahal. Parang 100,000 na yata halaga ng ganito. Maninipis pa yun, baka 1/8 lang yung kapal nun. Ito mga ka-vloggers, 3/8 ang kapal. Parang may kuliglig, ewan ko kung mag-ano dito sa ating vlog yan. Pero, eto, i-update ko lang kayo mga ka-vloggers kung ano na ang kinalabasan nito. So, eto na siya mga ka-vloggers. Nakabaliktad ang tangke natin yung kinating ko na cover, eto na sa ibabaw. So, nakabaliktad siya. Hindi barbell yan. Akala ni Papa P, bakit daw ako naglagay ng barbell sa ibabaw ng tangke? Mukha nga naman kasi mga ka-vloggers. Kasi nakabaliktad pa siya. So, ito, kung titingnan ninyo, levelado yan. Nilibel ko yan. Nung ginagawa ko, nilagyan ko mga tukod sa ilalim to. Ito mga ka-vloggers, kaya ako sinasabi lahat to para yung mga gagawa ng ganito, meron kayong idea kaya kung bakit kinukwento ko kung paano ko ginawa. Ganun lang po, yung para maging pantay, hindi yung sasayaw-sayaw yung gagawin ninyo. Kaya ako sinishare sa inyo itong vlog na to para lang po may idea kayo paano ba gagawin ninyo. So, papakita ko lang kung paano ko ginawa yun sa akin So, ito, nilibel ko lahat yan, pati yung kanyang vertical na yan, yung horizontal, libelado lahat yan mga ka-vloggers. So, pantay na. Inayos ko na. Yung dati niyang bracket dito, ito, pinutol ko. Kinat ko yan, at dinugtong ko. Ito yung kabiyak nun. Ito, nakakabit yan. So, nagkabit ako ng mga plancha, nagcutting ako mula doon sa dating nakakabit sa ibabaw, doon sa ilalim pala na ngayon. Nagcutting ako, 4. Ngayon,
pati doon. Tapos naglagay pa akong support dito kasi manipis yung kanilang, ayan, no, nanipis lang ng bakal nila to, itong kulay red, ha, to. So ito yung galing doon sa pinagkakabitan ng mga compressor, katak niyan. Tapos taga-grinderin na lang lahat yan, ha. Yan na siya. Tapos inasinta ko na tong tubong to. Yung mga tubong to makakapal to, mga ka-vloggers. Parang halos kulang siguro mga 560 lang kapal niyan. Hindi lang 1/4 yan. O, halos 3/8 din ang kapal eh. So, yan na. Nung nabuo ko siya rito, kinukwento ko sa inyo mga ka-vloggers, ha. Kinuha ko to, 15 inches. Kumbaga, ang kalalabasan niya, mula doon sa sinasabi kong grill dito, hanggang sa lapag na yan, 33 inches. 33. Yan. Para halos nandito lang sa ganito, hindi aabot sa bewang, mataas kasi. Ayan, baka mamaya mag-ihaw sila, madam. Siyempre, hindi naman kasing tangkad ko sila, madam, si architect. O yung mga hindi matatangkad, mahirapan, nakaganon pag-iihaw. So, kailangan sakto lang sa ganito ko. Halos dito sa hindi pa abot ng bewang, so tama-tama lang yung mga ka-vloggers. 33 inches kamukha nung height nung ihawang kong stainless doon na pinakita ko sa inyo. Tapos to, nilibel ko nga. Ngayon, napunta na tayo dito sa isang yon. Libelado rin yan dito, yan. Tapos eto, naka-level din to. Kailangan pag ginawa nyo, yan, libelado rin dito. So, pagka naayos mo na yan, kailangan libelado rin dito. So, meron akong mahabang level bar doon. So, okay na rin to rito. Naka-level din to, no? Kung titingnan niyo yan, ayan, ayan, abot yan. Oh, naka-level din. Levelado lahat, kahit dito. So, okay na sa madali salta. Ito yung sinasabi ko sa inyong gulong na, yan, binibili ko pa yan doon sa Marina Arcade sa Dao, yung binlag ko. Yan, mga heavy duty yan, hindi yung mga nabibiling kulay puti ng mga China, Ginawan ko ng base yan, ayan, di unong angle bar. Tapos nilagyan ko rin ng plancha sa ilalim. Yan, yung makapal na plancha para doon kakabit to, kamukha rin nun. So, sa madali salita, okay na lahat yan. Ang gagawin ko na lang ngayon, maglalagay ako, yan, nakita na yung gaano kasela na yan, patay yung patayo, kailangan naka-level. Hindi siya pwede nakahigang ganon, or hindi pwedeng, dito, natagilid din yan, hindi pwede mga ka-vloggers, kailangan maselang ka sa paggawa. Ayan, tanya, ayan, tanya yung level, di ba? Libelado lahat, yung tayo nito, pati yung doon, okay na lahat yan. Maglalagay na lang ako ngayon ng bracing nito na andun, yung mga tubo roon sa dulo roon, makikita nyo. Ayun, yun na ilalagay ko naman yan. Siguro ang size niyan 1.5. Dito, kumbaga ganito mga ka-vloggers. Andito sa loob, hindi sa labas. Dito, yan. Yan. Papunta rito, tapos doon din, doon. Tapos lalagyan ko ng, ayun, yung mga bakal na yun, Tingnan lang, marami akong bakal. Ayun, yan, yung maliit na yan. Yan na ilalagay ko sa pin nito. Pag nabuo ko na siya, mga ka-vloggers, naka na yung tubo, kakaroon nun, para pwedeng patungan ng mga sako-sako ng kahoy, ganon. Kung ano gusto mo ilagay. Pag nakabaligtad na yan, pampatibay pa rito sa mga paang yan, sa mga stand na yan. So, magyayakap-yakap sila. Tapos, kakaroon nga nung grill dito, pwede nang patungan yun. Dahil ito yung ilalim, Yun na lang naman ang ginagawa ko dyan mga ka-vloggers. Gusto ko lang kasi ma-share sa inyo lahat ng ginagawa ko rito sa aking project na to. At siguro ang kasunod nito, pag medyo patapos na ang kasunod na vlog nitong ating smoke griller, mga ka-vloggers.
Yung medyo malapit ko nang gamitin, papakita ko rin sa inyo. Marami naman akong kahoy doon. Nakita nyo naman, nandun sa aking lechonan ng manok. So, sinare ko lang at gusto ko rin makita ninyo, yung mga gustong gumawa nito, may idea kayo paano ko ginawa ng maayos to. Basta kailangan libelado, gagamit kayo talaga ng mga level bar para maayos ang gawa nyo. Hindi yung basta tinayo nyo lang na bibingkong-bingkong, ha, mga ka-vloggers. Kasunod na nito, gagawa ako, marami na ako naka-line up na gagawin na tungkol sa car aircon ulit, mga ka-vloggers. Antayin nyo lang. Marami na naman kayo mapupulot ng mga tips doon, na idea rin doon. So ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers, paalam po. Ingat po sana kayo. So ito, mga ka-vloggers, pakita ko lang sa inyo, katatapos ko lang ikabit yung mga bracket para maibaliktad ko na siya. Tataob ko na. Ayan o. Di ba kanina, ito lang. Ngayon, ito kagagawa lang nito. Yan. Yung mga bracing na yan. So, napakatibay, di ba? Ang ganda. Ibabaligtad ko na siya, mga ka-vloggers. Tingnan natin ang tayo niya. Abangan po ninyo sa susunod na video. Nakatayo na yan. Ako mag-isa, babaliktad ko yan kahit mabigat. Super!